Bakit yung ibang tao nagkakaroon ng malubhang sakit, kagaya ng cancer? Mga sama ng loob ba o galit, isa sa mga sanhi ng pisikal na sakit? Ito'y maaaring mga tanong ninyo o ng inyong mga kasamahan. Mahihirap na tanong, napakahirap sagutin. Panoorin po natin ang kwento ni Ana. Baka magkaroon po tayo ng ilang kasagutan. Bawat oras at sandali sa'yo umaasa. 1987 ako nung ako'y nag-asawa at ikinasal kami sa simbahan. At biniyayaan na kami ng 4 na anak, 2 babae at 2 lalaki. Sa panahong yon, talagang na-focus ako sa paghahanap buhay kasi nga 4 na yung anak namin, sunod-sunod kasi akong nanganak. At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang busy ako sa paghahanap buhay dahil may maliit kaming tindahan at malakas naman. Kaya sayang yung bawat oras pag hindi ako talaga nagdoble kayod. At siguro dahil sa sobrang wala na akong panahon sa sarili ko at lalong-lalo na sa Panginoon, hindi ko siya priority noon. Naalala ko, nagsisimba ako noon, kami ng mga anak ko. Hindi pa namin tinatapos yung homily. Minsan pa, late pa kami kung dumating kasi nga mas gusto kong unahin muna yung tindahan at kahit na nga homily na, uuwi na ako kasi kailangan kong magbukas ng tindahan. Ganun ako noon, talagang priority ko kung paano kumita. At isang araw nga talagang nararamdaman ko na may diferensya yung katawan ko pero hindi ko rin pinansin yon. At naalala ko rin noon, ito yung kasagsagan ng kalakasan talaga ng negosyo namin, December yon. Na talagang 1 week ako nag-bleeding. Hindi ko pinansin kasi sabi ko sayang, December lang tayo talaga kikita ng malaki. At kailangan kong kayanin yung nararamdaman ko. Kaya nag-decide na yung pamilya ko na dalhin ako sa doktor. At nung dinala ako sa doktor, hindi na ako pinauwi ng doktor namin kasi kailangan akong iraspa. At kasama doon, yung biopsy. Okay lang, so hindi ko pa naramdaman yung tension noon kasi wala pa namang result sa biopsy. After 10 days, nung pinabalik ako sa doktor, doon ko na nalaman kung anong sakit meron ako. At direktang sinabi sa akin ng doktor ko na kailangan kong operahan dahil positive for cancer yung aking ovary. At doon talagang grabe, sobrang nanginig yung buong katawan ko. Parang sinukluban ako ng langit at lupa kasi pag marinig mo cancer, di ba? Ang alam mo nun, alam ko nun mamamatay na ako nung oras na yon. Akala ko wala nang pag-asa. At yun nga, sinabi sa akin ng doktor, ASAP talaga. Hindi pwedeng paabuti ng 1 linggo. Kailangan kung pwede kinabukasan, i-schedule niya agad ako ng operation para maagapan. At doon ko naisip na ito pala yung pinagpagurang ko. Sayang lahat ng pagod ko, yung hirap ko, tapos napunta lang sa ganito. At noon nga talagang sa tulong at pagsusumikap din ng aking buong pamilya, na-schedule ako maoperahan agad. At doon ko na napagnilayan habang nasa ospital na ako. Nararamdaman ko, may hinahanap ako sa puso ko, may hinahanap ako sa buhay ko na sa sitwasyon yun, ngayon ko lang siya hinanap. Yung pala yung Panginoon. Talagang nagdasal ako, nakiusap ako sa Kanya, natulungan ako sa karamdaman ko. At yun nga yung oras na yun na dinala na ako papuntang operating room. Talagang umiyak ako. Kinausap ko yung mga anak ko, lalo na yung nanay ko, na sabi ko, huwag niyong pabayaan yung mga anak ko kung ano mangyari sa akin after the operation. Kasi nandun yung mga negatibo sa isip ko na baka nga pag-opera ko sasabihin, hindi na ako makalabas ng buhay sa ospital. Tapos yun nga, nag-iyakan kami nung test, pero sinabi nga nila sa akin, kaya mo yan at hindi ka pababayaan ng Diyos. Habang papunta ako sa operating room, may nakita akong sa right side ng imahe ni Mama Mary. Kaya nakiusap ako dun sa attendant na sabi ko,
baka pwedeng idaan nyo muna ako bago nyo ako ipasok sa operating room kasi magdadasal muna ako. At pumayag naman sa akin yung attendant at nilapit nga nila kahit nakahiga na ako, nilapit nila ako sa ano. Tapos talagang pinilit kong abutin si Mama Mary. Sabi ko, mahal na ina, alam ko marami po akong pagkukulang sa anak mo, marami po akong kasalanan. Kumbaga ang buhay ko noon talagang na-focus sa hanap buhay. Ngayon po mahal na ina, humihingi po ako ng tulong at habag sa iyo na ipanalangin mo ko sa iyong bugtong na anak na tulungan ako na malampasan itong operation na to, na gagaling ako sa tulong ng iyong bugtong na anak. At talagang nag-promise ako sa kanya na mahal na ina, alam ko may pagkukulang ako. Marami kang gustong ayusin sa buhay ko. Promise ko po, aayusin ko yung buhay ko paglabas ko sa ospital. Aayusin ko kung ano yung gusto mong mangyari sa pamilya ko, sa sarili ko, sa buhay ko. At habang kinakausap ko siya, damang-dama ko yung pagmamahal ng ating Panginoon at ang ating mahal na ina. Kaya pinasok nga ako sa operating room at talagang nandun na yung pag-asa ko na gagaling ako at hindi ako pababayaan ng Diyos. At yun na nga, nalagpasan ko yung operation na yun. Kaso lang nandun pa rin yung pain, nandun pa rin yung ano, kasi left ovary lang yung tinanggal sa akin, hindi tinanggal lahat. May tinira pang right ovary. At nararamdaman ko pa rin yung pain kahit dumaan na yung mga buwan, dumaan na yung mga taon. Pero dun sa pagdaan ng mga buwan, sabi ko, itutuloy ko tong promise ko sa mahal na ina na maghahanap ako ng isang community na mapapag-servan. Maghahanap talaga ako, pero hindi pa agad-agad ipinagkaloob sa akin yun. Kaya ang ginawa ko, pumupunta ako sa Baclaran, sa Quiapo, at sa St. Jude. At yung ibang araw, ibinigay ko sa St. Peter para lang manalangin, para magpasalamat. Kasi alam ko, hindi pa totally yung pagpapagaling sa akin. At tamang-tama, siguro after 1 year ako naoperahan, sinabihan ako ng nanay ko na merong iaakyat sa iyong mahal na ina. Children of Light Catholic Charismatic Community, Christ on the Block daw yun. Sabi ko, sige ma, iakyat mo sa akin kasi baka ito na yung hinahanap kong community. At totoo, nung inakyat sa akin yung mahal na ina, parang bumalik uli sa akin yung nakita kong imahin ni Mama Mary nung ipinasok ako sa operating room. Kaya grabe, habang nagdadasal kami kasama